Aray naman, Dennis, ano ba? Bitawan mo ko! Reklamo ni Samantha na pilit binabawi ang braso habang inihila ni Dennis palabas ng bahay. Masasaktan ka talaga sa akin kapag hindi ka umalis sa bahay ko. Bakit ka pa ba nagbalik dito, Samantha? Galit na wika ni Dennis na nakatiing bagang pa habang nagsasalita ng mahina. Nanilisik ang mga mata nito at halos kaunting pasensya na lang ang natitira para sa kaharap na asawa na 5 taon lamang namang nawala tapos ngayon ay bumabalik na tila ba walang nangyari. Daddy, are you hurting her? Tanong ng bata na ikinabilog ng mga mata ni Samantha. Kaninong anak yan, Dennis? Gulat na tanong ni Samantha. Napakaganda nitong bata, maputi at chubby. Bagay na bagay dito ang mahaba ngunit kulot at mayabong nitong buhok na lampas hanggang balikat. Bitbit ng bata ang manika na katulad nito ay kulot din ang mahabang buhok. Hi po, my name is Ayesha Mariel Franco. I'm 5 years old. Anak po ko ng aking ama na si Mr. CEO Dennis Miguel Franco. You po, ano pong pangalan nyo? Are you my daddy's friend? Napaawang ang bibig ni Samantha nang marinig iyon sa bibig ng bata. Ibig sabihin ay pag-aalis niya pala ng bansa ay may naging karelasyon na ang asawa niya. Niloloko na siya ng kanyang asawa matagal na. Hi po, Miss Beautiful. Did you hear me? Tanong pa ng bata nang mainip sa sagot ni Samantha. Naka-poppy eyes pa ito. Bagay na bagay sa mga bilog at maliliit nitong mga mata. Umalis ka na, Samantha. Alis! Mariing wika ni Dennis. Dad, you told me na bad ang mang-away. Bakit mo po inaaway si Miss Beautiful? Ang bad mo po, Dad. Halika, Miss Beautiful. Pasok ka po't madilim na. Maraming bad guy sa labas. Saad pa rin ng bata, sabay hawak sa kamay ni Samantha. Baby, no. She's not allowed in our house. Mahinahong sambit ni Dennis sa anak. No, Dad. She looks nice. She's not a bad person. Kaya papasukin natin siya. Hindi tayo dapat maging bad sa kanya, di po ba? Sabi mo dati, hindi natin alam. Baka ang tinutulungan natin ngayon, baka someday sila rin ang tutulong sa atin. Hindi pa po ang turo mo sa akin. As much as possible, we have to be good to others. Mahabang litanya ng batang babae. Hindi makapaniwala si Samantha na ganoon na palaki ni Dennis at nang ina nito ang bata. Ngunit napatanong si Samantha sa kanyang isip. Nasaan na ang ina ng bata? Pinagtaksilan ba siya ni Dennis? Halos hindi pa makapaniwala si Samantha na itong anak ni Dennis ang magliligtas sa kanya mula sa pagkapalaya sa kanya ng sariling asawa. Napilitan din kasi si Dennis na papasukan siya sa loob ng bahay dahil sa anak nito. Ikukuha ko muna siya ng maiinom at makakain. Huwag ka pong bad, Daddy, ha? Behave lang po ikaw. Saad ng bata at pinuntahan na ang yaya nito na kasalukuyang nagluluto ng hapunan. Ngumiti lang si Dennis ng tipid sa bata at nang makalayo na ito, ay saka ito bumaling kay Samantha na puno ng galit ang mga mata. Nasa may sala sila ng bahay. Ang kapal ng mukha mo para magpakita pa, Samantha. Pagkatapos mong wala na parang bula. Pagkatapos mo kong iwan na parang baliw sa kahagilap ng dahilan kung bakit bigla mo na lang akong iniwan na walang dahilan. Ngayon babalik ka ulit para guluhin ang tahimik ko ng mundo? How dare you? Sumbat ni Dennis na namumula ang mukha at tenga sa galit. Nagtitimpi lang ito at gusto na siyang saktan kung hindi lamang masama ang manakit ng babae. I'm sorry. Babawi ako sa'yo, Dennis, I swear. Pangako ni Samantha. Nanginginig ang kanyang buong katawan at aminado siyang hindi pa gaanong nakakabawi ng lakas ang kanyang katawan. Sobrang namiss lang niya ang asawa at gustong-gusto na niya itong makasama. Pero hindi niya akalain na ito ang kanyang madadatnan sa bahay nila. Hindi niya akalain na may anak na ito. Hindi na kita gustong makasama pa, Samantha. Narinig mo ba? Pero, Dennis, asama mo pa rin ako at Wala na akong asawa simula nang umalis ka, Samantha. Dennis, wala ka nang babalikan pa. Can't you see? May anak na ako, Sam. Please leave me alone. I don't need you in my life anymore. Halos pinagsakluban ng langit at lupa si Samantha nang marinig iyon sa asawa, na dati ay halos sambahin siya sa labis na pagmamahal sa kanya. Pero kailangan niyang maging matatag at kailangan niyang makuha muli ang loob nito.
Hindi iyon madali pero gagawin niya ang lahat makuha lang muli ang loob ni Dennis. Babawiin niya ang asawa sa babaeng ipinalit nito sa kanya dahil siya lang ang nag-iisang may karapatan kay Dennis. Kasal sila at hindi ito pwedeng maagaw ng iba sa kanya. Bukas ng umaga, ay aasahan kong pagising namin ni Ayesha ay wala ka na sa bahay na to, Samantha. Malamig na wika ni Dennis sa kanya. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Dennis. Alam mo may karapatan din ako sa bahay na to. Baka nakakalimutan mo. Sa atin inihabilin ni Lolo Max ang ari-arian niyang ito bago siya namatay. Nagloko ka, Samantha. Kaya wala ka ng karapatan pa sa bahay na to. Wala kang ebidensya na nagloko ako, Dennis. At saka ikaw, anong tawag mo sa ginawa mo? Ang linaw ng ebidensya na niloko mo ko. Nariyan ang anak mo. Patunay ng panuloko mo sa akin yan. Huwag mong ibalik sa akin ang kasalanan mo, Samantha. Ikaw ang nang iwan. Iyon ang malinaw sa akin. Inis na sagot ni Dennis. Natigil lamang ang bangayan nila nang lumapit si Manang Tilde kasama si Ayesha. Por Diyos, amo! Totoo ba ito? Ikaw na ba talaga yan, Samantha, anak? Gulat na tanong ng matanda sa kanya nang mamataan siya sa sala. Napatungo siya sa ginang sabay kuha sa kamay ng matanda para magmano. Hay Diyos ko! Sobrang nag-aalala ako sa iyong bata ka. Bakit ba ang payat-payat mo na? Saan ka ba nanggaling? Naku, ipagluluto kita ng mga paborito mo para tumaba ka ulit bata ka. Nag-aalalang sabi ng matanda sa kanya nang mapansin ang kanyang katawan. Hindi pa nakakasagot si Samantha nang biglang utusan ni Dennis ang matanda na ihanda na ang hapunan. Mabilis itong tumalima pabalik sa kusina. Sakto nakatatapos lang nitong magluto. Daddy, dito natitira si Miss Beautiful sa bahay ah. I like her po. Wika ng bata sa ama. Nagtaka si Samantha sa inasta ng bata. Wala na ba itong ina? Bakit tila naghahanap ito ng aruga ng ina? Maraming katanungan sa isipan ni Samantha na gusto niyang bigyang linaw. Pero hindi niya pwedeng tanungin ngayon si Dennis dahil mainit pa ang sitwasyon. Baka pag nangulit siya, ay manintikan siya lalo at palayasan niya nito ng tuluyan. Ilang sandali pa ay tinawag na sila ng matanda para pumasok sa kusina. Mabilis na humawak si Ayesha sa kamay ng ama at pagkatapos ay pinipilit nitong abutin ang kamay ni Samantha. Halika na po, Miss Beautiful, para we are a happy family na. Nakangiting saad ng bata. Sa lubong ang kilay ni Dennis nang tingalain ito ni Samantha. Hinding-hindi niya makakalimutan ang ugali ng asawa sa tuwing nababagot o naiinis na ito sa kanya. Ganito pa rin ito hanggang ngayon. Hindi ito nagbago. Tayo na. Kumain na tayo at nakhanda ng apunan. Malamig na wika ni Dennis sa kanila at hinila na si Ayesha papasok ng dining. Tahimik na sumunod si Samantha sa magama. Pagkatapos kumain ay iniwan na ni Dennis si Ayesha kay Manang Tilde. Pumasok na ito sa kwarto at nagkulong. Pagdating sa loob ng kwarto ay halo-halong emosyon ang inilabas ni Dennis. Mabilis niyang kinuha ang wedding photo nila ng asawa na nakadisplay sa ibabaw ng side table. Itinago niya yon sa aparador. Baka sakaling pumasok bigla si Samantha sa kwarto nila at makita pa na may value pa rin sa kanya ang kanilang pagiging mag-asawa. Bigla niyang naalala muli ang araw na halos mabaliw siya kung saan ito hahanapin. Dumating pa sa punto na hindi na siya nagdadala ng kotse at naglalakad na lang habang hinahanap si Samantha. Ngunit hindi niya alam kung saang direksyon pupunta. Hanggang sa isang araw ay aksidente niyang napulot sa tabi ng basurahan ang isang bagong silang na sanggol na nilalanggam na. Iyak ito ng iyak at halos nagkukulay ube na ang balat. Marahil dahil sa init ng araw, kaya mabilis niyang itinakbo ang baby sa pinakamalapit na ospital. Nang dahil kay baby Ayesha, ay nabawasan ang kanyang isipin tungkol sa asawang si Samantha. Bigla niyang ibinaling ang kanyang atensyon sa sanggol na noon ay mas nangangailangan ng aruga at atensyon. Mabilis niyang nakalimutan ang pagdurusa at pagkatuliro ng utak sa ginawa ng misis niya dahil nariyan si Ayesha na laging umaaliw sa kanya. Sa bata na rin siya mas laging napupuyat at napapagod sa pag-aalaga. Mabilis niyang nakalimutan ang sakit ng pag-iwan ni Samantha sa kanya noon. Kaya naman nagagalit siya sa asawa dahil kung kailang okay na siya, ay saka naman ito babalik at manggugulo. Mahinang katok ang narinig niya mula sa labas ng pinto. Paglingon niya ay bumungad sa kanyang asawa na papasok ng silid nila at maingat na isinasara ang pinto. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko, Samantha? Matabang na tanong niya kay Samantha.
Kwarto ko rin to, Dennis, kaya kwarto natin. At kaya ako narito. Dahil kailangan ko nang magpahinga. Kaswal na sagot ni Samantha. Sa inis ay nilapitan niya ang misis at tinitigan ng matalim sa mata. Umuurong naman si Samantha sa paglapit niya. Tell me, Samantha, hindi ka na ba masaya sa piling ng kung sino mang kasama mo noong nawala ka? Nagsawa ka na sa kanya kaya bumalik ka naman sa akin? Galit na tanong ni Dennis habang unti-unting kino-corner sa dingding si Samantha. Hanggang sa tuluyan na silang nagkadikit. Nakipagtitigan din naman si Samantha kay Dennis habang walang tigil sa paglunok. Aminado si Samantha na miss na niya si Dennis. Subalit ang bili ng doktor ay 6 na buwan pa siya bago pwedeng makipagtalik. Kaya hindi siya pwedeng magpatalo sa emosyon. Oo nga't naideklara na siyang cancer-free, subalit sariwa pa ang bakas ng radiotherapy na ginawa sa kanya. Hindi lang naman para sa sex kaya siya umuwi kaagad nung idineklara na siyang cancer-free. Miss na niya si Dennis at gusto niyang masilayan ang maamang mukha nito na ngayon ay lagi na lang tila may mabigat na dinadala. Nais niyang pawiin ang galit nito at bumawi bilang asawa nito. Alam niyang mahihirapan siya dahil sa mali nitong akala sa kanya. Hindi naman niya masisisi si Dennis dahil siya ang mali. Ngunit ayaw niya itong masaktan at mag-alala at madami sa problema niya noon. Kaya nagpasa siyang iwan ng mister nang walang paalam. Hindi rin siya sigurado noon kung makakaligtas siya sa cancer. Kaya mas minabuti niyang iwan ng asawa at namuhay ito nang hindi siya inaalala. Answer me, Samantha. Did you miss this? Tanong nito bago sinibasib ng marahas na halik sa labi ang misis. Halata ang pananabik nito sa kanya at ramdam ni Samantha na nadadala rin siya sa ginagawa nito. Hanggang tuluyan na siyang bumigay sa nais mangyari ni Dennis. Responsibilidad pa rin niya na paligayahin ito. Kaya tiniis niya ang bawat sakit sa bawat pag-ulos nito. Nang makita ni Dennis ang reaksyon ng mukha ng asawa, ay unti-unti ito naging banayad kumilos. Hinaplos nito ang maamong mukha ni Samantha at nakita nitong tila umaliwalas ang mukha ni Samantha. Pagkatapos ng kanilang pagminiig, ay agad humiga si Dennis at ipinikit ang mga mata. Mabilis na nakatulog ang lalaki ngunit si Samantha, patuloy pa rin ang pag-alala na baka bumagsak na naman ang health system niya at baka bigla na namang maging active ang cancer cells niya. She was diagnosed with cervical cancer. Kaya natatakot siya para sa sarili. Kailangan niya ng sapat na panahon para bumalik sa normal routine lalo na sa pakikipagtalik. Wala pang 1 buwan matapos siyang maoperahan sa Amerika kung saan siya nanatili ng matagal para labanan mag-isa ang sakit niya. Kinabukasan, maagang nagising si Samantha na siya naman talagang normal habit niya. Uminom kaagad siya ng maraming tubig at lumabas para mag-ehersisyo. Ilang sandali pa ay namataan niya si Dennis. Nakasuot ito ng jogging suit nito. Napansin siya nito ngunit hindi man lang siya tinapunan ng tingin kahit sandali. Diretso lamang siya nitong nilampasan. Napabuntong hinanga na lang si Samantha. Tila hindi pa rin sapat ang pagpapaubaya niya rito kagabi para ibsan ang galit nito sa kanya. Habang naglalakad sa sidewalk para mag-warm up, ay nadaanan siya ng kanilang kapitbahay na doktor. Nagja-jogging din ito. Samantha, is that really you? Gulat na tanong ng doktor sa kanya. Good morning, Doc Martinez. Ako nga ito. Nakangiti niyang sagot. You look pale and thin. Are you alright? Yes, Doc. Ayos lang ako. I bet you're not okay, Sam. I can help you if you want. Nag-aalalang wika ng doktor. Hinawakan pa siya nito sa balikat. I'm okay, Doc. Salamat sa concern. Okay, if you say so. Napatigil sila sa pag-uusap nang marinig ang boses ni Dennis mula sa likuran. Hindi na malaya ni Samantha na nakaikot na pala sa kanilang village ang kanyang asawa. Sabay silang napalingon ng doktor at napabitiw ito sa kanyang balikat nang makita si Dennis. Oh, Mr. Franco, good morning. Bati ng doktor habang nakatingin kay Dennis. Walang good sa morning ito, lalo na't harutan ang nabungaran ko. Matigas na wika ni Dennis. Napakunot ang noo ng doktor sabay tingin kay Samantha. Alanganin namang napangiti ang babae sa doktor. Dennis, wag ka namang bastos. Saway niya sa asawa. Sorry, Doc. Medyo hindi lang maganda ang gising niya. Ngumiti lang naman sa kanya ang doktor. Oh,
Ako pa pala ang bastos sa lagay na to. Sabi naman ni Dennis. Hinahayaan mo kasi ang asawa mo mag-isa, Mr. Franco. Sige ka, baka isang araw nakuha na pala ng ibang loob ng asawa mo. Pangiinis na wika ng doktor sa lalaki. Biglang nilapitan ni Dennis ang kinaroroonan ng doktor at walang kontrol na pinagsusuntok. Mabilis na mangumawa si Samantha ngunit napakalakas ni Dennis. Ramdam niyang tinakasan na siya ng lakas at dumidilim na ang kanyang paningin. Ngunit umawat pa rin siya. Nanlilisik ang mga mata ni Dennis na binalingan si Samantha na pumipigil dito. Ngunit nagtaka ito nang makitang sobrang putla na ni Samantha. Bigla nitong nabitawan ang kuwelyo ng doktor na mahigpit nitong hawak. Mabilis sinalo ni Dennis si Samantha bago pa bumagsak. Samantha, shit! Mura ni Dennis. Nataranta ito bigla. Nagsuwestyon si Dr. Martinez na dalhin sa bahay nito si Samantha upang mabigyan ng first aid. Mabilis namang pumayag si Dennis kahit na nga ba naiinis ito kanina sa lalaking doktor. Binaliwala na lang naman ang manggagamot ang sakit mula sa kamuon ni Dennis. Mas mahalaga ang kalagayan ni Samantha. Nang matingnan si Samantha ay normal naman ang heartbeat ng babae, maliban sa blood pressure na sobrang baba. Napansin ni Doc Martinez ang mga maitim na bakas ng karayom sa palapulsuhan ni Samantha. Was she admitted to the hospital for a long time? Tanong ni Dr. Martinez kay Dennis na hindi nito masagot. Saan ito kukuha ng sagot gayong 5 taong nawala sa tabi nito si Samantha? Napatitig na lang si Dennis kay Samantha nang magising ang asawa. Anong nangyari? Tanong ni Samantha sabay diretso ng upo. Maagap naman siyang inalalayan ni Dennis. Hindi natapos ang usapan ng doktor at ni Dennis dahil mabilis na tumayo ang lalaki para umalis. Medyo nalilito pa ito sa nangyari kay Samantha. Nang makalis si Dennis ay saka pa pinakawalan ni Samantha ang pinipigilang emosyon. Napansin naman agad iyon ni Doc Martinez. Hey Samantha, just relax. Bakit ba parang balisa ka? Is there something you are hiding from me or your husband? Tanong nito sa kanya. Hindi sumugot si Samantha sabay tayo. Dire-diretso siyang humakbang papunta sa may pinto. I'm sorry, Doc. This won't happen again. Paghingi niya ng pasensya dahil sa nangyari. Naglalakad na siya pauwi ng kanilang bahay nang makita niya sa may gate si Dennis. Matagal tiningnan ni Dennis sa mukha si Samantha habang papalapit. Sumasagi pa rin sa isip nito ang sinabi kanina ni Doc Martinez tungkol sa matagal na pagkaka-admit ni Samantha sa ospital. Pasok na ako sa loob. Mahinang wika ni Samantha at tuloy-tuloy na pumasok ng bahay. Napabuntong hininga na lang si Dennis dahil parang may itinatago ang misis nito. Sumunod si Dennis hanggang silid, ngunit wala roon si Samantha. Sinubukan nitong tingnan ng guest room, ngunit nakalaki yon. Kinutok nito ng ilang beses ang pinto, pero walang sumasagot sa loob. Hey Samantha, alam kong nariyan ka. Tawag nito, ngunit wala pa ring sumasagot. Napakamot si Dennis sa ibabang labi habang paruat pa rito sa harap ng pinto ng guest room. Naiinis na ito. Damn Samantha, get out and talk to me. May kailangan ba akong malaman? Inis na wika pa nito sa may labas ng pinto. Ngunit nanatiling tahimik ang loob sa silid. Walang nagawa si Dennis kundi ang umalis na lamang. Bumaba na lang ito para magalmusal. Nang marinig ni Samantha ang mga yabag ng asawa na pababa na ng hagdan, ay napabugas siya ng malalim na hininga. You don't have to worry about me, Dennis. Maayos na ako. Wika niya sa sarili. Ayaw niyang malaman ito ang sakit niya dahil nalampasan na rin niya ang stage 4 cancer na matagal niyang hiniinda at itinatago. Saka na lang niya sasabihin ito ang tungkol doon kapag tuluyan na siyang nakarecover. Humarap siya sa salamin at kinuha ang mahabang wig na nakapatong sa kanyang ulo. Medyo mahaba na rin ang buhok na tumutubo sa kanyang ulo. Konting panahon na lang at pwede na niyang tanggalin ang kanyang suot na wig. Swerte niya kanina at hindi iyon natanggal sa kanyang ulo. Gagaling ka, Samantha. Kaya mo to. Isipin mo si Dennis. Matagal mo siyang iniwan para labanan ang sakit mo. Kaya ngayon na nagbalik ka na, makakayanan mo nga pagtagumpayan ang sakit mo. Kausap niya sa kanyang sarili. Biglang nag-ring ang cellphone sa kanyang bulsa, kaya mabilis niyang ibinalik ang wig sa ulo at sinagot kaagad ang tawag. Napakunot ang noon niya nang makita sa screen ang pangalan ng kanyang obigay ni Doctor. Clear?
Wika niya nang masigurado na walang nakakarinig sa kanya. Hey, Samantha, ang sabi ni Doc Miller ay nagpaalam ka raw sa kanya para umuwi ng Pilipinas? Tanong agad ng kaibigan niya sa kabilang linya. Yes, Doc Clear Ortega. Stop calling my full name, Samantha. Bakit hindi mo ko tinawagan o sinabihan man lang na uuwi ka na? Pupuntahan naman kita one of these days eh. Naunahan mo lang akong tawagan. Iso-surprise nga sana kita. Fine. Ano, ipinagtapat mo na ba kay Dennis ang tungkol sa sakit mo na cervical cancer? I can't clear. Hindi niya pwedeng malaman ang sakit ko hanggat hindi ako sigurado na magaling na talaga ako. Mabilis na sagot niya. Napabuntong hininga ang kaibigan sa kabilang linya. Your doctor said, it's a miracle that you survived your cancer. Madalas daw kapag nasa stage 3 na, talagang babagsak na kaagad ito sa stage 4. At magkakaroon na kaagad ng taning ang buhay mo. But God is good. You survive it, Sam. Masaya ako para sa'yo. Sana tuloy-tuloy na. Pero ang sabi niya, there's still a possibility na bumalik ang cancer cells kaya kailangan pa ng follow-up check-up para makasiguro na tuluyan ng namatay sa katawan ko ang cancer cells. Then, you have to be careful, Sam. Eat healthy foods and don't skip your meds at huwag na huwag ka magpapagalaw sa asawa mo. Narinig mo ba ako? Bili nito. Natahimik siya at hindi nakasagot sa sinabi ng kaibigan. Biglang tumambol ang kanyang dibdib nang maalala ang mainit na kaganapan nila ni Dennis kagabi. My God, Samantha! Bakit ka natahimik? Nagpagalaw ka sa asawa mo, no? Tanong nitong may pag-alala. Ngunit hindi niya masagot ang kaibigan. Napabuntong hininga na lamang si Clear. Yan ang habang sinasabi ko eh. Kung pinagtapat mo sana sa asawa mong lahat, naalagaan ka sana niya. At sigurado akong maiintindihan ka niya. Hindi dapat ganyan, Samantha. Mas lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon mo eh. Tapos, nagpagalaw ka pa sa kanya. Alam mo namang kaka-opera mo pa lang. Hindi mo naiintindihan, Clear. Bukod sa mahal ko ang asawa ko, ay ayaw ko rin siyang mag-alala sa kalusugan ko. At saka, ano na lang ang sasabihin ng mga magulang niya sa akin? Alam mo naman ang sakit ng cervical cancer. Kahit kayo mga doktor, ay sasabihin niyo ko agad na ang dahilan ng sakit na iyan ay dahil sa maraming naging karelasyon at nakasiping. Kung hindi na kita best friend at kung hindi mo lang ako kilala, marahil, itatanong mo rin sa akin kung ilang lalaki na bang dumating sa buhay ko, hindi ba? Mahabang paliwanag ni Samantha sa kaibigang doktor. Very rare naman talagang kagaya mo na nagkakaroon ng cervical cancer. Gayong wala naman sa genes niyo yan. Another thing is, si Dennis lang naman na naging karelasyon mo ever since. Kaya kahit ako, hirap matumbok ang dahilan kung bakit ka nagkaroon ng ganyang sakit. But never get stressed about it. Kailangan mong mapagtagumpayan ang hamon na yan. I know you're brave, Sam. Kayang-kaya mo yan. Pagpapalakas ng loob nito sa kanya. Thank you, Clear. Tawagan na lang ulit kita at babalitaan. Sige, if ever may nararamdaman ka na kakaiba, don't hesitate to call me, okay? At nagpaalam na sila ng tuluyan sa isa't isa. Pababa ng hagdan si Samantha nang bumukas rin ang main door sa ibaba at inalawa roon ang batang si Ayesha. Hi, Miss Ganda! Galing po kaming church ni Daddy. Gusto ko nga po sana kasama ka namin. Kaso ang sabi ni Dad, tulog ka pa raw at masama ang pakiramdam mo. Pero next time, sama ka na po sa amin ha? Nakangusong wika ni Ayesha sa kanya. Sige baby, sama ako next time. Nakangiti niyang sagot sa bata. Hindi na niya pinagaksayahang tingnan ng asawa dahil alam niyang nakatitig ito sa kanya. Nararamdaman niya yun at pakiramdam niya sa pagkakataong iyon ay hindi siya nakaapak sa lupa. Alam niyang may pagdududa na ito tungkol sa kanyang kondisyon. Pero wala pa rin siyang balak sabihin dito ang sakit niya. Ayaw niya rin kaawaan siya nito at wasakan na naman ang puso nito dahil sigurado siyang mag-aalala ito sa kanya. Mabilis lumipas ang araw at 5 buwan nang nasa poder ni Dennis ang asawa. At sa loob ng 5 buwan ay nagawa ni Samantha na itagaw ang kanyang sakit sa asawa. Lihim siyang bumibili at umiinom ng gamot. Ang buhok niya ay patuloy na ring humahaba. Ilang buwan pa at natural ng buhok ang meron siyang maipapakita sa lahat. Golden anniversary ng kasal ng mga magulang ni Dennis, kaya kailangan nitong dumalo at ang hiling ng ama nito na may sakit sa puso ay ang dalhin sa party ang asawang si Samantha roon. Nalaman ng Ginoo na bumalik na si Samantha kaya sabik itong makita ang manugang. Pero taliwas ang ama
sa ina at kapatid ni Dennis na babae na noon pa man ay ayaw na ayaw kay Samantha. Pwede namang dito na lang ako sa bahay, Dennis. Ikaw na lang mag-isa ang pumunta sa party. Tanggi ni Samantha sa pag-anyaya ni Dennis sa kanya. Do you think gusto talaga kitang makasama sa party ni Daddy? Tanong ni Dennis na nakatiing bagang. Napayuko na lang si Samantha sa tinura nito. In 30 minutes, we have to go cause Dad is longing to see you. Pasalamat ka, may sakit si Dad. Ayoko siyang madismaya kaya napilitan akong isama ka. Pasigaw na nitong sabi na ikinainit ng ulo ni Samantha. Hindi mo naman ako kailangang sigawan, Dennis. Pinapainit mo kasi ang ulo ko. Sige na, mag-ayos ka na at kailangang hindi tayo malate sa party ni Dad. Napabuntong hinanga na lamang si Samantha at sinunod ang asawa. Binuksan niya ang kanyang damitan at sinubukang maghanap ng pwedeng maisuot. Tiyak na maluwag na sa kanya ang kanyang mga damit dahil sa sobrang kanyang ipinayat. Dati naman siyang payat pero mas naging payat pa siya nang magkaroon ng cancer. Pero at least hindi gaya ng dati na nangingitim ang kanyang balat. Umulik na ang tingkad ng kanyang balat, ngunit halata pa rin ang pangitim ng paligid ng kanyang mga mata. Pati pamamutla minsan, dulot ng mga iniinda niyang panakanak ang sakit sa katawan. Naispatan niya ang kanyang kulay dilaw na dress na lampas tuhod, ngunit stretchable iyon. At least, hindi siya magbumukhang losyang sa kanyang damit. Dahil hindi iyon maluwag at sakto lang din ang kulay dahil pang golden anniversary iyon. Akma pa rin ang kulay ng damit niya sakaling may color coding ang dadaluhang party. Kailangan niyang kapalan ng makeup at lipstick upang maitagaw ang pamutla niya. Ramdam niyang tila unti-unti na namang nanghihina ang kanyang katawan. Natatakot siyang baka nangyayari na nga ang sinabi ng doktor niya na posibilidad na namang pagtubo ulit ng cancer cells sa kanyang katawan. Napapikit si Samantha habang kinukuyom ang mga kamay. Hinding-hindi siya susuko sa hamon ng buhay na ibinabato sa kanya. Sakit ka lang. Ako ang may-ari ng katawan na to kaya tutunawin kita. At magiging masaya ulit ako na may bahay ng asawa ko. Matapang niyang wika sa sarili. Ilang saglit pa ay sunod-sunod na katok ang narinig niya kaya mabilis na niyang dinampot ang kanyang handbag. Nandiyan na, Dennis! Sagot niya sa asawang kumakatok. Halos hindi kumurap si Dennis nang makita ang napakagandang bihis ng asawa nito. Hindi nito makakalimutan ang suot ni Samantha dahil isinuot na iyon ng babae noong una nilang anniversary. At kung titingnan si Samantha sa edad na 35, ay tila hindi pa rin tumanda. Mas naging maganda at sexy pang tingnan ngayon ang babae. Tara na. Pukaw ni Samantha sa asawa. Napakurap-kurap si Dennis at mabilis na nagpatiun na sa paglalakad. Dahan-dahan lang ang lakad ni Samantha dahil ramdam niyang nasusuka siya. Lord, pagbigyan mo naman ako. Kahit ngayon lang, ay huwag niyo akong hayaang manghina, please. Pakiusap ni Samantha sa Panginoon. 2 linggo na lang at follow-up check-up na niya sa Amerika. Kailangan na naman niyang mawala sa paningin ng kanyang asawa. Ang totoo ay nanghihina na rin siya at nawawala na ng pag-asa na gagaling siya. Dahil alam niya at ramdam niya na bumalik na naman ang kanyang sakit. Ganitong-ganito ang pakiramdam niya noong matuklasan niya na may cancer siya. Bilisan mo naman, Samantha. Hindi tayo pupunta sa lamay. Sigaw ni Dennis kaya napukaw ang kanyang atensyon. Mabilis naman siyang naglakad at baka muli na naman siyang masigawan. Ganito na ito simula nang magbalik siya ng Pilipinas. Ang dati niyang malambing at mahinahon na mister, ngayon ay palagi ng paangil at pasigaw sa kanya. Okay lang. Kasalanan naman niya kaya namumuhi ito sa kanya ngayon. Hindi na nila isinama si Ayesha sa party dahil masama ang pakiramdam ng bata. Iniwan na lamang nila ito sa yaya nito. Pagdating sa venue ay marami ng mga bisita. Tila nakalimutan na ni Samantha ang makihalubilo sa mga mayayaman. Ilang taon din kasi siyang nakulong sa ospital. Mula si Dennis sa may sinabi sa buhay na angkan. Mga negosyante ang mga magulang nito. CEO si Dennis ng frozen food company. Habang si Samantha naman ay abogada ng pinag-aral ng lolo ni Dennis. Kasambahay lamang siya noon ng mga Franco. Gayunpaman ay minahal pa rin siya ni Dennis ng buong buo. Dad, kamusta po kayo? Happy golden anniversary sa inyo ni Mommy. Bati ni Samantha sa ama ni Dennis. Ayos lang naman ako, iha. Nako, ang tagal mong nawala.
Mabuti at nakabalik ka na. Ang sabi ni Dennis ay nag-aaral ka raw ng master's degree sa ibang bansa. Nako, iha, ang talino mo kayang abogado. Hindi ka pa ba kontento at nag-aral ka pa talaga? Pero, congrats iha. Nako, siguradong magiging magaling kang judge dito sa atin. Wika ng ama ni Dennis na si Mr. Delphine Franco. Natahimik si Samantha sa sinabi ng Ginoo. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Dennis. Nakahinga siya ng maluwag dahil kahit papaano ay pinagtakpan siya ng asawa sa mga magulang nito. Tipid siyang napangiti at niyakap ang ama ni Dennis. Pagkatapos ng maikling kamustahan, ay nagpaalam na rin ang matanda para harapin ang iba pang mga bisita. Mag-uusap pa tayo mamaya, iha. Bilin nito sa kanya. Tumango lang si Samantha sa Ginoo. Napatingin siya kay Dennis. Nagulat siya nang makitang nakatitig lang ito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit kakaiba ang mga titig nitong iyon. Para bang nananabik ito o baka naman nanunumbat. Thank you, Dennis. Mahina niyang pasasalamat dito dahil sa ginawa nitong pagtatakip sa kanya kung bakit nawala siya ng 5 taon. Hindi pa nakakasagot si Dennis nang may magsalita sa harapan niya. Oh, hey Samantha. Hindi niyo naman sinabi na invited pala ang babaeng ito sa party ni na Mommy at Daddy. Eh di sana, hindi na lang ako nagpunta rito. Naging malas patuloy ang araw ko. Maarting wika ni Scarlett. Kapatid ito ni Dennis na noon pa man ay mabigat na ang loob sa kanya. Scarlett, huwag kang bastos. Ang daming bisitang nakapaligid sa atin. Saway ni Dennis sa kapatid. Mukhang may tama na ng alak ang babae. Eh di sana, naisip mo yan kuya, bago mo dinala rito ang babaeng haliparot na yan. Hindi pagpipigil na katwiran nito. Hindi nakapagtimpi si Samantha sa pangiinsulto ni Scarlett, kaya nasampal niya ang hipag. Samantha, stop! Awat agad ni Dennis sa kanya para hindi gaano makaagaw ng atensyon sa mga bisita. Hayaan mo ko, Dennis. Matagal na ako nagtitimpi sa kapatid mong to. Bumaling si Samantha kay Scarlett. Well, haliparot naman ang tingin mo sa akin, hindi ba? Alam mo bang isa rin sa ugali ng haliparot ang pagiging bastos? At ngayon din ay kaya ko yung ilabas. Kayang-kaya kitang isubsob sa semento ngayon din. Galit na sabi ni Samantha kay Scarlett. Kita mo na kung paano umastay ang asawa mo, kuya. Parang hindi naman siya abogada o galing squatter. Huwag mong idamay ang propesyon ko, Scarlett. It's not the profession you provoke to rise. Huwag kang playing victim. Alam mong matagal na ako nagtitimpi sa ugali mo at sa pangmamaliit mo sa akin. Scarlett, Samantha, will you shut up? Saway ni Dennis sa dalawang babae. Siyang sawayin mo kuya, huwag ako, ang bastos ng asawa mo. Pasusot nitong sabi. Natawa ng pagaki Samantha at ilang sandali pa ay sunod-sunod siyang bumuga ng hangin. Ako talagang bastos? Siya naman ang nag-umpisa. Sabi niya sa kawalan. Tumahimik ka na, Samantha. Scarlett, umalis ka na. Galit na wika pa rin ni Dennis. What's going on here? Masungit na tanong ng ina ni Dennis na kararating lang. Mommy, ang bastos ng asawa ni kuya. She slapped me and the worst was, mas kinampahan pa siya ni kuya kesa sa akin. Sumbong ni Scarlett sa ina. My God, Dennis! I can't believe na magagawa mong kampihan ng babaeng yan kaysa sa kapatid mo. Galit na wika ng ina ni Dennis. Mom, hindi niyo alam kung anong nangyari. Ininsulto ni Scarlett si Samantha, kaya nagawa niyang saktan ng asawa ko. Ah, so maging sa harapan ko ay ipagtatanggol mo pa rin ang babaeng yan na nang iwan sa'yo ng basta-basta? Susugurin na sana ng ginang si Samantha, ngunit mabilis na pumagitna si Dennis sa dalawang babae. Mom, mahiya naman po kayo. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Muling saway ni Dennis sa ina, kaya biglang umayos ito ng tayo. Hindi pa tayo tapos, Samantha. Ang kapal ng mukha mo para magpakita sa party na to. Galit na banta ng ginang at hinawakan ng kamay ng anak na si Scarlett at inila palayo. Nang makalayo na ang mga ito, ay hinawakan naman ng mahigpit ni Dennis ang braso ni Samantha at hinila papuntang restroom. Ano ba, Dennis? Nasasaktan ako! Reklamo niya sa asawa. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Masasaktan ka talaga. Ang kapal ng mukha mo, Samantha. Hindi ka man lang nahiyang gumawa ng ekskandalo sa harap ng maraming tao.
At sinampal mo pa mismo sa harapan ko ang kapatid ko? Anong karapatan mo? Gigil at galit na singhal nito sa kanya. Nakita mo naman na nangyari, Dennis. Binastos ako ng kapatid mo. Ilang beses na ba yun? Maraming beses na. Isang beses ko lang siyang nasampal. Iyon lang yun. At alam mo kung bakit? Dahil punong-puno na ako. Kaaway ko na nga ang sarili ko. Kaaway pa kita at ang pamilya mo. Hindi ko ba pwedeng ipagtanggol ang sarili ko? Sobrang baba ng tingin yung lahat sa akin. At pati ikaw, nakikisawsaw na rin sa galit nila. Galit na pahayag ni Samantha. Huwag mo akong sisihin, Samantha. Kasalanan mo kaya pati ako nagagalit sa'yo. Wala kang alam, Dennis. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Pero okay lang. Sige, maggalit ka sa akin hanggat gusto mo. Pero hindi mo ako mapapasukon na ibalik ang pagmamahal mo sa akin. Kahit ilang libong beses mo pa akong pakitaan ng hindi maganda, hindi ako susuko sa'yo. Kumunot ang noo ni Dennis sa mga sinabi ni Samantha. Subalit bigla itong nataranta nang biglang magkulap si Samantha. Mabuti na lang at nasalok agad ni Dennis ang asawa. Mabilis nitong tinakbo ang kotse habang buhat-buhat ang asawa upang madala sa pinakamalapit na ospital. Nagbulungan ang mga nakakasalubong nilang mga panauhin sa party dahil sa pagtataka nang makitang buhat-buhat ni Dennis ang asawa. Come on, Samantha. Wake up. Kausap nito sa asawa nang maisakay na nito sa loob ng kotse. Natiling walang malay si Samantha kaya mas lalong kinabahan si Dennis. Ano ba talagang nangyayari sa'yo, Samantha? Tanong nito habang nagmamaneho. Palipat-lipat ang tingin nito sa kalsada at sa katabing asawa na wala pa ring malay. Paliko na si Dennis malapit sa ospital nang magising si Samantha. Teka lang, saan tayo pupunta? Tapos na ba ang party? Nagtatakang tanong ni Samantha. Thanks God you're awake. Nakahingang wika ni Dennis. Pasensya ka na, Dennis. Na-stress lang ako kanina kaya nawalan ako ng malay. Pwede bang umuwi na lang tayo? Hiling ni Samantha. Napatigil si Dennis sa pagmamaneho at tiningnan siya. Sigurado ka ba? Malapit na tayo sa ospital. Magpa-check up ka na lang kaya? Suwestyon ni Dennis sa kanya. What? Hindi na. Wala akong sakit. Hindi ko kailangan magpa-check up. Tarantang wika ni Samantha. Mas lalo namang lumakas ang duda ni Dennis na may tinatago si Samantha. Base na rin sa mga ikinikilos ng babae. Mas lalo tuloy nag-aalala si Dennis. Amoy na daw itong galit pa rin ito kay Samantha, ngunit hindi rin mawala ang pag-aalala nito sa asawa. Kahit anong mangyari, ay asawa pa rin ito at responsibilidad ang pangalagaan si Samantha. Please, Dennis. Inaantok na ako. Gusto ko nang magpahinga. Dahilan ni Samantha at ipinikit ang mga mata. Totoo namang pagod ang buong katawan niya at nanghihina siya. May paminsan-minsan pang pag-atake ng sakit sa kanyang puson. Wala na. Mukhang tapos na ang araw na idiniklara ng doktor na cancer-free na siya. Sigurado na siyang bumalik na naman ang sakit niya at ramdam niya yon. Noong nakarang araw ay nagsimula na naman siyang mag-bleeding. Ngunit hindi naman ganon karami katulad nung una. Sige. Napabuntong hininga na sagot ni Dennis at nag-U-turn na ito pauwi sa kanilang bahay. Pagkarating sa bahay ay nagpaalam agad si Samantha na magpapahinga na sa kanilang silid hanggang sa nakatulog ito. Hindi na nga nito nagawang magbihis. Pumasok si Dennis sa silid at tinitigang mabuti ang misis. Ibang-iba na talaga ang katawan ni Samantha. Bumagsak ang katawan nito. Hanggang sa makita niya ang malaking pasa ni Samantha sa likod ng binti. Nakalilis kasi ang dilaw nitong dress. Kukumutan sana niya ito pero naagaw ng atensyon niya ang pasa nito. Sinilipan niya itong mabuti para makasiguro. Nang makumpirma, ay tiningnan niya ang iba pang parte ng katawan ni Samantha. Namilog ang mga mata niya nang makitang ang dami nitong pasa sa paa. Maputi si Samantha kaya kitang-kita ang mga pasa sa balat nito. Hindi niya nakikita noong mga nakaarang araw ang mga pasa nito dahil lagi ito nakapadyama. Napahilamos si Dennis sa labis na pag-aalala para sa asawa. Ano pang tinatago mo sa akin, Samantha? Mahinang tanong ni Dennis sa natutulog na asawa. Sana naman, sabihin mo sa akin na nangyayari sa'yo. Wika niya pa bago tinabihan ng asawa na mahimbing ang tulog. Kinabukasan ay magang nagising si Dennis. Napatitig siya sa leeg ng asawa.
Pakiramdam niya kasi ay hindi nag-iba ng posisyon si Samantha mula pa kagabi. Ganon pa rin ang posisyon ng higa nito. Napabuntong hininga siya nang makitang humihinga pa ito. Natampal na lamang niya ang kanyang noon ang napagtanto ang mga negatibong pumapasok sa kanyang isipan. Hindi na muna siya pumasok sa kumpanya sa araw na iyon. Gusto niyang tanungin si Samantha at paaminin kung ano talaga ang tinatago nitong sakit. Hinding-hindi na siya mapakali pa. Lumabas na siya ng silid at hinayaan si Samantha na matulog pa. Habang nasa sala, nakaupo lang si Dennis sa sofa at maghihintay sa pagising ni Samantha hanggang sa biglang may nag-doorbell. Iho, pakitingnan si Ayesha. Titingnan ko lang kung sino yung nasa labas. Paalam ni Manang Tilde sa kanya. Sige po, Manang. Makalipas ang ilang minuto, ay bumalik si Manang Tilde na may dalang sobre. Ano yan, Manang? Tanong ni Dennis. Sulat para kay Samantha, anak. Mabilis iyong kinuha ni Dennis. Curious siya, kaya pinakailaman na niyang buksan. Kabado siya habang binubuksan ang sobre. Pero mas kinabahan siya nang mabasang galing sa isang sikat na klinik sa Amerika ang sulat. Agad niyang binasa ang nilalaman ng sulat. Hi, Mrs. Samantha Andrea Franco. It's been a while since we've seen you at Miller Gynecologist USA. And we wanted to make sure you're still feeling as great as you did the day you left us. If you need any clarification, concerns, or lingering issues, feel free to sign up on our website for a quick complimentary consultation with your primary therapist. Or you can give us a call on the number we gave you on the last day of your therapy. And we can also discuss any questions you may have. I hope your stage 4 cervical cancer issue is now totally gone. The Miller Gynecologist Team. Biglang kumalabog ang dibdib ni Dennis sa nasabing mensahe. Hindi niya mapaniwalaan ang natuklasan. Kaya ba puro pasa si Samantha? Kaya ba bigla na lamang siyang umalis? Hindi niya alam ang mararamdaman. Biglang napawi ang lahat ng hinanakit niya sa asawa. Napalitan niyo ng pag-alala at awa. Diretso siyang napatingala sa taas at walang alinlangan na tumakbo paakyat kung saan naroroon ang asawa. Pagbukas niya ng pintuan ay saktong papalabas si Samantha sa banyo. Nagtaka ito nang makita siyang nakatitig lamang dito. Dennis, bakit? Tanong nito sa kanya, ngunit diretso lang siyang yumakap kay Samantha. Halos mabalian na ito ng buto dahil sa sobrang higpit ng yakap niya rito. Why, Sam? May hinanakit niyang tanong kay Samantha. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Dennis? Anong nangyayari sa'yo? May nangyari ba kay Ayesha? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang sakit mo, Samantha? Bakit kailangan mo pang itago sa akin ang lahat ng paghihirap mo? Namilog ang mga mata ng babae. What do you mean? Hindi mo na maitatago pa, Sam. Nasa akin ang sulat kung saan may mensahe ang klinik para sa'yo. Ito. Sorry. Sorry if I opened it. I was damn curious lalo na nang makita ko kung saan yan nanggaling. Kumalas siya mula sa pagkakayakap kay Samantha at iniabot ang sulat na natanggap. Hindi agad nakapagsalita si Samantha. Bakit kailangan pang magpadala ng sulat sa kanya ang klinik kung saan siya nagpagamot? Hindi tuloy niya alam kung paano lulusutan ang mga tanong ng asawa. Come on, Sam. Don't make it hard for us. Pareho tayo nahihirapan sa ginawa mo. Please. Tell me kung anong nangyayari sa'yo. Anong ibig sabihin na nakasaad dyan? You had a cancer? It means you're free now? Tell me. Please, Sam. Hindi mo na kailangan pang maglihim ngayon dahil alam ko na. May pakiusap na wika ni Dennis. Nagsimula na rin pumatak ang luha sa mga mata ni Samantha. Wala nang nagawa pa si Samantha kundi sabihin ang totoo. Ayoko lang na mag-alala ka para sa akin, Dennis. Ayoko makita na nasasaktan ka dahil sa kalagayan ko. Mas mahihirapan akong lumaban kung makikita kitang nasasaktan dahil sa sakit ko. Kaya umalis ako noon ng walang paalam. Lalo akong manghihina kung makikita kong malungkot ka at problemado dahil sa sakit ko. Mahabang paliwanag niya na ikinihalamos ni Dennis sa muka. Pero asawa mo ko, Sam. Karapatan kong malaman yun. Ang tanga ko lang dahil hindi ko malang naramdaman ang lahat ng pagbabago sa'yo. Hindi ikaw ang may kasalanan, Dennis. Ako ang may kasalanan dahil ako ang naglihim sa'yo. Pero gumaling ka naman, hindi ba?
Magaling ka na, Sam, di ba? Ang sabi ng doktor, considered cancer-free na raw ako nung last check-up ko. Kaya umuwi kagad ako rito dahil sobrang miss na kita, Dennis. But lately, ramdam ko na unti-unti na namang bumabalik lahat ng sintomas ko. Kaya takot na takot ako palagi. Parang hindi ko na kaya pang balikan ang dati kong pinagdaanan sa sakit ko. Malungkot na sabi ni Samantha. Umiling-iling si Dennis. Napabuga ito ng hangin dahil ramdam nito ang paninikit ng dibdib. 5 taon, Sam. Dapat kakampi mo ko sa laban na mayroon ka. Pero lumayo ka. Lumaban kang mag-isa. Wala man lang ako nagawa para tulungan ka. I'm sorry, Sam. I'm sorry, asawa ko. I'm sorry kung wala akong naging silbi sa buhay mo. Hindi kita nasamahan sa paghihirap mo. I'm sorry na nagalit ako sa'yo. I'm sorry na inisip kong pinagpalit mo na ako sa iba. I'm sorry na inisip kong hindi mo na ako mahal kaya ako umalis. Patawad, Sam. Patawad. Napaluhod si Dennis sa harapan ni Samantha at walang tigil na pumatak ang mga luha. Labis-labis ang nadarama nitong pagsisisi. Hindi ka dapat humihingi ng sorry sa akin, Dennis. Kasalanan ko ang lahat. Ako dapat ang humihingi ng tawad sa'yo. Sorry kung iniwan kita. Sana tanggapin mo nilit ako sa buhay mo at ibalik natin ang dati. We will, my wife. Pangako na babawi ako sa'yo. Pero hayaan mo sana akong gampanan ko ang tungkulin ko bilang asawa mo. Hindi ako papayag na bumalik na naman ang sakit mo. Hahanap tayo ng espesyalista, asawa ko. Gagaling ka ng lubusan, okay? Nag-iyakan lalo ang mag-asawa habang magkayakap. Lalaban ako, Dennis, para sa'yo. I have my multiple visa at hindi pa yun expired. Kaya bukas na bukas din. Babiyahe tayo pabalik sa doktor mo, Sam. Gagaling ka. I swear. Pero paano ang anak mo? Hahanapin ka niya. Nag-aalalang tanong ni Sam. Anak natin, Sam. Ikaw ang ina ni Ayesha. Sabi ni Dennis na ikinabilog ng mga mata ni Samantha. Ang alam niya ay cancer ang sakit niya at hindi amnesia. Hindi pa nangyari na nabagok ang kanyang ulo kaya malinaw niyang naaalala na kahit minsan ay hindi siya nagbuntis. Dahil na rin sa sakit niya, kaya pala hirap silang makabuo ni Dennis. Huwag mo akong biruin, Dennis. Nasasaktan ako sa ginawa mo pero dahil asawa at mahal kita. Kahit ilang babae pang dumaan sa buhay mo, ayos lang sa akin. Basta iwan mo lang silang lahat at magsimula tayong muli. Makakalaya ka lamang sa kasal natin kapag hindi na ako pinalad na makaligtas sa pagbabalik ng sakit na to. Malungkot at masakit sa dibdib na sagot niya kay Dennis. Ano bang pinagkasabi mo, Sam? Walang dumaang babae sa buhay ko maliban sa'yo at kay Ayesha. At alam ko, gagaling ka sa sakit na yan dahil matapang kang tao. Kinaya mo nga mag-isa sa loob ng 5 taon. Ngayon ka pa ba panghihinaan ng loob? Lalo na't kasama mo na ako ngayon. Pagkapalakas ng loob ni Dennis sa asawa. Dennis, hindi darating sa buhay mo si Ayesha kung walang babae magluluwal sa kanya. Imposible yun. Posible, Sam. Posible yun. Napakunot ang noo ni Samantha. Talagang pinanindigan nito ang sinabi na hindi naman kailanman ito nagawang mambabae. How? Naguguluhang tanong niya sa mister. Iginiya siya ni Dennis sa love chair na naroon sa kanilang silid. Umupo muna sila bago nagpaliwanag si Dennis. Noong mga araw na para na akong baliw kakahanap sa'yo kahit saan. Sinubukan kong maglakad-lakad dahil nagbabaka sakali akong makita ka. Sa paghahanap ko sa'yo, ay may hindi inaasahang nangyari. At alam ba kung ano yun? Tanong pa nito. Ano? Ikinuwento naman agad ni Dennis kung paano nito natagpuan si Ayesha. Kaya inampun ko si Ayesha pagkalabas niya ng ospital. Pinagawan ko siya ng legal papers. Ikaw ang nilagay kong ina niya. Umaasa ako na isang araw babalik ka. But damn, Sam, 5 taon. 5 taon kong hinintay ang pagbalik mo na halos mawalan na ako ng pag-asa. Kaya hindi ko magawang ipakilala ka kay Ayesha. Dahil habang tumatagal, ay lalong lumalaki ang galit at tinanakit ko sa'yo. Pero ngayon na alam ko na ang rason mo, hiyang-hiya ako sa sarili ko, Sam. Napabayaan pala kita. Ako pala ang may pagkukulang sa'yo. Mahabang paliwanag ni Dennis sa asawa. I'm so sorry, Dennis. Please, kalimutan na natin ang nakaraan. Hindi ka dapat mahiya sa akin, okay?
Pero blessing na rin yata na hindi ko na ipinaalam sa iyo ang sakit ko. Kasi kung sumama ka sa akin sa Amerika noong mga panahong iyon, hindi mo sana natagpuan si Ayesha. Hindi sana siya naging parte ng buhay natin. Wala sanang mabait at bibong Ayesha na maingay sa bahay na ito. Sa maigsing panahon ko rito, kahit palagi ako nagtatanong sa sarili ko kung nasaan ang ina niya, natutunan ko na rin siyang mahalin. Sabi ko, tanggap na tanggap ko siya kahit hindi pa ako ang kanyang ina at kahit pa bunga siya ng pagtataksil mo. But now, I felt relieved dahil biyaya pala siya sa atin at hindi bunga ng pagkakasala. Yung pangarap nating anak, matagal na palang natupad, Dennis. Napaluha si Dennis sabay yakap sa asawa. Aliw na aliw ako habang inaalagaan ko si Ayesha. Habang ikaw ay hirap na labanan ng iyong sakit, nangungulila ka pa sa akin. Malungkot na namang wika ni Dennis. Hinaplos ni Samantha ang likod ng asawa habang nakayakap dito. Ayos lang yun. Marami pang pagkakataon para bumawi tayo sa isa't isa. Kaya nga magpakatatag ka lang lagi at kayang-kaya mo. Gaano man kabigat ang hamon na to sa buhay natin. Oo, pangako. Lalo na't may isang ikaw at nadagdagan pa ni Ayesha sa buhay ko. Talagang lalaban ako para sa inyo, Dennis. Masaya ng wika ni Samantha. Mahigpit naman siyang niyakap lalo ni Dennis. Kinabukasan, maaga nilang kinausap si Ayesha tungkol sa kanilang pagpunta sa Amerika at ang pagpapakilala ni Samantha bilang ina sa bata. Ayesha, hindi mo pa maiintindihan lahat kasi little girl ka pa. Pero kagaya ng sabi ko sa'yo, si Mami Samantha ang mami mo. At kaya siya nawala ng sobrang tagal kasi may sakit ang mami mo. At ngayon, pansamantala ulit siyang aalis kasama si Daddy dahil need niya ng magaling na doktor. Okay lang ba na iwan ka kay Yaya? Dadalaw naman dito sina Lolo at Lola araw-araw. Mahabang paliwanag ni Dennis kay Ayesha. Opo, basta po magiging healthy na si Mommy. Pero Daddy, bakit hindi niyo po kagad sinabi sa akin na Mommy ko siya? Inaway mo pa nga si Mommy noong unang dating niya rito eh. Nakangusong tanong ni Ayesha sa ama. Napatingin si Dennis sa asawa. Talagang malinaw ang memorya ng bata at naaalala pa nito ang ginawa ni Dennis kay Samantha noon. Nako anak, normal lang sa mag-asawa ang minsang pagtatalo. Ganun talaga. Hindi galit si Daddy noon. Nagtampo lang po, pero okay na kami ni Mami. Nagsorry na ako kay Mami at pinatawad na niya ako. Paliwanag ni Dennis sa anak. Oo nga anak, ang totoo, mahal talaga ako ng Daddy mo. Nakangiting sabi ni Samantha. Ganun ba? Happy po ako dahil love na ulit niyo ang isa't isa. Huwag na po kayong magpa-fight, ha? Yes po, sweetheart. Chorus na sagot ng mag-asawa sa bata. Pero Mami, Daddy, sama po ko sa Amerika, please. Hiling ni Ayesha sa mga magulang. Baby, saka na kapag magaling na si Mami. Bawal pa siyang mapagod at isa pa, bawal ang mga bata roon. Baka mahawaan ka pa ng sakit doon anak. Malulungkot kami ni Mami kapag nasik ka. But we promise na kapag magaling na si Mami, dadalhin ka namin sa Disneyland. Ayos ba yun, baby? Paliwanag ni Dennis na ikinisaya ng bata. Okay po, Daddy. I will pray for Mommy's fast recovery. Salamat anak. Tama ka. Pag-pray natin kay God, nagagaling ka agad si Mami. Yes po, Daddy. Promise po. Hindi ko po kakalimutan ang mag-pray kay God. Balik po kayo kagad, Daddy at Mommy, ha? Gagaling ka dapat kagad, Mommy. Ramdam ni Samantha na tila kinayumos ang kanyang puso. Kung kailan may karamay na siya ay saka pa siya pinanghihinaan ng loob. Paano kung bigla na lang siyang hindi magising at hindi na masilayan pang muli ang mukha ng asawa at ng anak niya? Paano kung utak at puso na lang niya ang lumalaban para sa kanya? Pero ang katawan niya ay sumusuko na pala. Wag naman sana, dahil gusto pa niyang lumaban. Isang mahigpit na yakap lang ang binigay ng mag-asawa sa anak nilang si Ayesha dahil ilang buwan na din nilang itong hindi makakasama. Pagdating sa Amerika ay pinagpahinga muna ni Dennis si Samantha buong araw at buong gabi. Kinabukasan sila pumunta sa klinik ng doktor ni Samantha. Kabado si Samantha habang hinihintay ang resulta ng bagong test. Maging si Dennis ay hindi rin mapalagay.
Magkahawak kamay sila at dama ni Dennis ang higpit ng hawak ni Samantha. Hanggang sa lumabas na ang doktor na may kakaibang ekspresyon ng muka. This is bad news, but don't lose hope. Mrs. Franco, we will be here to help you surpass this cancer. Malungkot na saad ng doktor. Sumikip ang dibdib ni Samantha sa narinig. You mean, I have a cancer again? Nanginginig na tanong ni Samantha sa doktor. Sad to say, but yes, and this time, it's worse. It's stage 4 already and I'm gonna tell you straight. Your life is at risk, Mrs. Franco. Sabi ulit ng doktor. Hindi na napigilan ni Samantha na mapahugulhol sa harap ng asawa. Sinasabi na nga ba niya at iba na ang kanyang pakiramdam sa pagkakataong ito. Huwag kang umiyak, Sam. Kaya mo yan, asawa ko. Huwag kang malungkot. Nakayanan mo nga nung wala ako. Ngayon pa ba na nandito ako? Nandito lang ako. Gaan kita. Walang mangyayaring masama sa'yo, okay? Gagaling ka sa sakit na to. Sabay tayong lalaban. Pagkapalakas ng loob ni Dennis sa asawa. Gusto na rin itong umiyak, ngunit hindi sa harap ni Samantha. Hindi nito gustong makita ni Samantha na pinanghihinaan din ito ng loob. We will undergo chemotherapy tomorrow and we need to be consistent on this treatment to make sure you can survive this stage 4 cancer, Mrs. Franco. Bilin pa ng doktor. Tumango si Dennis at ito na ang nakinig sa iba pang habilin ng doktor. Pagdating sa tinutuluyang bahay, ay tahimik lamang si Samantha. Mabigat rin ang katawan niya at nanghihina. Malaking bagay na naging karamay niya si Dennis sa laban niya ngayon. Lalo na at malala pala ang kondisyon niya. Kaya pala parang palagi na lang siyang nauupos na kandila. Magpahinga ka muna, asawa ko. Ipagluluto lang kita ng healthy foods na pwede sa'yo. Saad ni Dennis habang inaalalayan si Samantha na maupo sa sala. Sa tingin mo ba, gagaling pa ako nito, Dennis? Kung sa stage 3 nga hindi ako nakasurvive, sa 4 pa kaya? Nangihina ang loob na tanong ni Samantha sa asawa. Come on, Sam. Ngayon ka pa ba panghihinaan ng loob? Ngayon pa kung kailan kasama mo na ako. Kung kailan may 1,000 at mabait na Ayesha na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ito ang isipin mo, Sam, na ito ang huling laban natin sa buhay. Kakayanin natin to. Nandito kami ni Ayesha para sa'yo. Kasama mo kami sa laban mo. And speaking of Ayesha, sandali at tawagan natin siya. Makipag-video call tayo sa kanya. It's morning in the Philippines. I'm sure she's already awake. Kaagad na kinuha ni Dennis ang cellphone sa bulsa at kaagad na kinalikot ang account ng anak sa messenger. Mabilis namang sumagot si Ayesha. Si Manang Tilde ang naka-assign na magbantay sa anak nila. Daddy! Mommy! Sigaw ng anak nila. Mabilis na napangiti ang mag-asawa nang makita at marinig ang boses ng kanilang anak. Ayesha, mabuti at gising ka na. Good morning dyan sa Pinas, anak. Bati ni Dennis sa anak. May school po kasi ako, Daddy. And good morning po sa inyo, Mommy, Daddy. Masiglang bati ni Ayesha sa mga magulang. Napangiti si Samantha sa pagiging bibo ng anak nila. Good morning, baby. Bati ni Samantha sa anak. Bigla na lang siyang nagkaroon ng lakas upang labanan ang kanyang sakit. Daddy, okay na ba si Mami ko po? Yes, baby. Magiging okay na si Mami mo. Kasi nariyan kayo ni Daddy. You always made my day, anak. How I wish magkasama tayo ngayon. Naiiyak na wika naman ni Samantha sa anak. Don't worry po, Mommy. Nagpe-pray po ako kay Papa God araw-araw na sana po'y gumaling ka na po agad para po magkasama na po tayo ulit. Maging happy family ulit tayo. Napangiti ang mag-asawa habang nagkakatinginan. Pangarap din nilang maging buo ang kanilang pamilya. Regalo ka talaga ni Papa God sa amin, anak. Kasi kung walang ikaw na naghihintay riyan, tiyak sobrang sad namin ng daddy mo ngayon. And give din po kayo sa akin ni God kasi nagkaroon ako ng mabubuting magulang na katulad nyo. Hinawakan ni Dennis ng mahigpit ang kamay ni Samantha at pinisilpi sila yon. Hinagkan-hagkan pa nito ang noon niya habang nagsasalita ang bata sa monitor. Ang sweet naman ng Mommy at Daddy ko.
Punahan ng bata kaya napatawa na naman silang muli. Nagpaalam na rin si Dennis sa anak dahil ayaw nitong ma-expose sa radiation ng asawa, maging ang anak nila. Kailangan na rin maghanda ng bata para sa eskwela. Pagkuway pinaghanda na nito ng hapunan si Samantha. Kinabukasan ay maagang gumayak si Dennis. Ginawa nito ng avocado smoothie sa asawa. Ito ang paboritong prutas ni Samantha kaya natitiyak ni Dennis na mahugustuhan ni Samantha ang smoothie na ginawa nito. Nagluto rin ito ng broccoli at carrots para healthy ang pagkain ng misis nito. Tinanong talaga ni Dennis sa doktor ang mga dapat lamang na kainin ni Samantha. Pagising ni Samantha ay nabungaran niya ang asawa na naghahain na ng pagkain. At nang makita siya nito na palabas na ng kwarto, ay mabilis itong lumapit sa kanya at inalalayan kagad papunta sa dining table. "Good morning, Sam. How was your sleep?" Tanong nito sa kanya. "Medyo nangihina ako, Dennis. Halos walang puwersa ang mga paa ko. Laging nanginginig. May paminsan-minsan ding kirot sa aking puson at madalas na talaga akong nahihilo." Mahinang sagot niya sa asawa. Napabuntong hininga na lang si Dennis. Ngunit pinilit itong maging kalmado ang ekspresyon ng muka. "Don't worry, asawa ko. Pagkatapos ng chemotherapy mo, I'm sure gagaling ka na. Matatapos ng paghihirap mo. Magtiwala ka lang sa Diyos. Okay, wife?" Wika ni Dennis sa asawa, sabay halik sa tuktok ng ulo ni Samantha. Napangiti si Samantha habang nakatingin sa asawa. Naisip niya na ang sarap mabuhay kasama ang mahal niya. Kaya pinaalala muli niya sa sarili na lalaban siya kahit pa pinanghihinaan na siya ng loob. "Iba nga yata na narito ka, Dennis. Kahit paano ay nagiging panatag ang loob ko. Noong mag-isa ako, wala man lang nagpapainom sa akin ng gamot o nag-aabot ng tubig kapag mahina ako. Salamat, asawa ko." Madamdaming wika niya. Niyakap siya ni Dennis at hinalikan ng noo niya. Halik na punong-puno ng pagmamahal. "I will always be here for you, Sam. I love you. I'm gonna treasure every moment that we have. The good and the bad." Saad ni Dennis. Mahigpit lang na yumakap si Samantha sa asawa. Masaya siya na nandyan si Dennis para sa kanya. Pagkatapos ng chemotherapy, ay kaagad ding na-confine si Samantha sa ospital para masalinan ng dugo. Sobrang baba na ng dugo niya. Nariyan naman palagi si Dennis sa tabi ng asawa. Minsan ay napapaiyak na lang ito habang tinitingnan si Samantha na namimilipit sa sakit. Alam nitong pagod na si Samantha pero lumalaban pa rin para mabuhay. Kaya naman kailangan ni Dennis magpakatatag para sa misis nito. "Lord, sa dami-rami ng mga abusadong tao sa mundo, bakit si Sam pa? Ang bait niyang tao at abogada. You know her heart, Lord. Nasa mahihirap ang kanyang puso at kahit minsan, hindi niya ginawang magpasuhol. Patas siyang tao at abogada. Mapagmahal din siyang anak at asawa. Pero bakit siya pang nagkaroon ng ganitong sakit? Bakit kailangang magdusa ng ganito si Sam?" May hinanakit na tanong ni Dennis sa Diyos habang nakatingala. Napatingin si Dennis sa direksyon ng asawa nang makitang tila nag-aalumpit na naman sa sakit. Nakahawak si Samantha sa puson at nang tingnan ni Dennis ay halos bumahanan ng dugo ang hinihigaan ni Sam. Mabilis na tinawag ni Dennis ang doktor para daluhan ang asawa. Inasikaso kaagad si Sam ng mga nurse at doktor. Binihisan at nilagyan ng adult diaper. Kaagad ding sinalina ng dugo, subalit ang dugong naisalin sa babae ay tila napunta ng lahat sa diaper. Halos 3 diaper bawat oras ang ipinapalit kay Samantha. Tahimik lang na umiiyak si Dennis habang tinitingnan na nakakaawang kalagayan ng asawa. Aminado si Dennis na pinanghihinaan na ito ng loob habang tinitingnan ng palalang kondisyon ni Samantha. Kalbo na muli ang buhok ni Samantha at nangingitim na ang paligid ng mga mata. Sobrang layo na ng itsura nito sa hitsura noon. Awang-awa si Dennis sa asawa. Kung pwede lang nitong saluhin ang sakit na naramdaman ng misis nito, ay gagawin nito iyon. Sa 3rd session ng chemotherapy ni Samantha, doon ay unti-unting nagiging maayos ang kondisyon ni Samantha. Makikita na ang unti-unting pagiging masigla niya. Subalit nag-iingat pa rin si Dennis sa paghahanda ng pagkain para sa asawa. Palaging healthy foods ang pinapakain nito kay Samantha. Mga anti-cancer fruits at vegetables lang ang palaging kinakain ni Samantha.
Tama na, Dennis. Ayoko na. Wika ni Samantha habang pinapakain siya ng asawa. Sam, konti lang ang kinain mo. Isa pa. Hiling ni Dennis. Amoy kalawang eh. Baka masuka lang ako. Ganun talaga asawa ko. Tiisin mo lang. Look at yourself. Ang ganda at laki na ng pinagbago. Kahit ba kalbo ako, mahal mo pa rin ako at maganda pa rin ako sa paningin mo. Napangiti si Dennis at mapagmahal na tiningnan ng misis. Sam, kahit ano pang maging itsura mo, ikaw lang ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Mahal na mahal kita, kaya kumain ka na para lumakas ka. Ganun rin ako nung 5 taon kong tiniis ang sakit at sobrang saya ko nang makabalik ako sa inyo. Akala ko, okay na ako. Pero ito ako ulit. Bumabalik na naman sa chemotherapy. Baka another 5 taon na naman ang bibilangin ko at gugugulin natin para sa buwisit ng sakit na to. Nakakapagod na, Dennis. Gusto ko nang sumuko. Inis na sigaw ni Samantha. Naging emosyonal na naman siya. Naaawa na rin siya sa sakripisyo ni Dennis sa kanya. Dapat ay masaya ito sa Pilipinas, pero narito ito ngayon, kasama niya. Asawa ko, makakaya natin to. Magiging matagumpay rin ang chemotherapy mo. Ramdam ko yun. Kaya sana manalig ka sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Please, huwag ka namang sumuko. Saad ni Dennis na pilit na pinatatatag ang sarili at kinukumbinsi ang asawa. Panay lamang ang luha ni Samantha. Kung hindi lamang kay Dennis, baka matagal na siyang sumuko. Mabilis na lumipas ang panahon. Lumalaki na rin si Ayesha. Alam ni Dennis na miss na nito at ni Samantha ang isa't isa. Kaya naman pinakiusapan ni Dennis ang kapatid na si Scarlett na i-apply ng tourist visa ang bata para makadalaw kay Samantha. 2 taon na nila sa Amerika. Patuloy lamang sa gamutan si Samantha. Pinapalakas lamang ang kanyang katawan at isasagawa na ang surgery niya. Matapos ang chemotherapy niya, sobrang ganda na ng improvement ng kanyang katawan. She also gained confidence kaya mas lalong nagiging positibo si Dennis na makabalik sila ng Pilipinas dala ang magandang testimonya ng kanilang buhay. Sa kung paano sila sinubok ng tadhana at kung paano nalabanan ni Samantha ang sakit na cancer. Sam, I have a surprise for you. Wika ni Dennis isang umaga na nagising siya. Talaga? Ano yun? Tanong ng ginang na walang kaide-ideya sa sorpresa ng asawa. Happy birthday, Mommy! Sigaw ni Ayesha habang papasok sa kanyang silid. Hindi nakahuma si Samantha. Wala itong kaalam-alam na noon pa man ay pinapaasikaso na ni Dennis ang papeles ng bata. Oh my God, baby! Ang laki mo na! Mangiyak-ngiyak na bulala si Samantha habang nakatingin sa anak. Sa totoo lang, ay ayaw ni Samantha na makita siya ng anak sa ganoong kalagayan. Alam niyang masasaktan din ito at maaawa sa kanya. Mommy, sobrang miss ko na po kayo. Si Daddy lang ang parati kong nakikita at nakakasama minsan. Kaya nakiusap ako kay Daddy na sorpresahin ka. Kwento ni Ayesha na ngayon ay 7 taong gulang na. Naku, thank you, baby. I really wanted to go back to the Philippines with you and your daddy. Gusto ko kayong makasama. Ikaw na lang at ang daddy mo ang pamilya ko. Kaya I'm hoping na gumaling ka agad ako. Nakangiti ng wika ni Samantha sa anak. Lumaki kasi siyang walang mga magulang. Naiwan lang siya sa kanyang lola. Kaya nang mamatay ang lola niya, ay nakipagsapalaran siya sa syudad at naghanap ng trabaho. Naging mapalad siya nang makapasok sa pamilya ni Dennis. Mayaman ang pamilya ni Dennis kaya naman habang nagtatrabaho sa mga ito ay nakapag-aral din siya. Dahil sa sobrang bait ng matandang si Lolo Max ay pinag-aral siya nito ng kursong gusto niya. At nag-aral nga siya ng abogasya. Bigla tuloy niyang naalala si Lolo Max. Isang oportunidad ang binigay ni Lolo Max sa kanya. Iyon ay mag-aral siya sa kolehiyo na sinunggaban agad ni Samantha. Kaya nang malaman niyo ng kapatid ni Dennis na si Scarlett, ay sobrang nagalit ito maging ang ina nito. Inakusahan pa siya noon ni Scarlett na malandi at katulong na manggagamit. Pero lahat ng iyon ay nilunok niya dahil gusto niyang makapagtapos sa kolehiyo. Hindi naman siya noon pinabayaan ni Dennis.
Matagal nang may pagtingin noon sa kanya si Dennis hanggang sa naging sila. Kaya naging dalawa na ang kakampi niya. Naputo lang ang pag-iisip niya sa nakaraan nang tawagin siya ng anak at ng kanyang asawa. Ano bang nangyayari sa'yo at tila bigla ka na lang nagiging bingi asawa ko? Nagtatakang tanong ni Dennis sa kanya. Naku, wala. May naalala lang ako. Oo nga pala, sinong kasama mo rito anak? Baling ni Samantha sa anak. Si Auntie Scarlett po, Mami. Pumunta lang siya saglit sa store para bumili ng prutas para sa'yo. Masayang sagot ng kanyang anak. Para sa akin? Gulat na tanong niya. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Kailan pa may naging pakailam si Scarlett sa kanya, gayong sukdulan hanggang langit ang galit nito sa kanya. Hindi na nakapagsalita pa si Ayesha nang biglang pumukas ang pinto ng silid at iniluwa roon si Scarlett kasama ang asawa at ang anak nitong 4 na taong gulang. Hi! Nakangiting bati ni Scarlett sa kanya. Namilog ang mga mata ni Samantha nang makitang nakangiti sa kanya si Scarlett. Bago iyon sa kanya. Totoo ngang ikaw yan, Scarlett. Hindi ako makapaniwala na dadalaw ka sa akin. Akala ko galit na galit ka pa rin sa akin. Natutuwang wika niya sa kapatid ng asawa. Naku, wala namang permanenteng galit sa mundo, Sam. At saka naging matured na ako. Sayang ang oportunidad na maging masaya kung kinakain tayo ng galit. Isa pa, napagtanto ko na mabuti kang tao. Kaya alam ko na mali ang naging paratang ko sa'yo noon. Hindi ka mamahalin ni Kuya kung hindi ka mabuting tao. I'm sorry, Sam. Sana mas napadali pang recovery mo. Paghingi ni Scarlett ng tawad. Hindi ako makapaniwala, Scarlett. At napatawad na rin kita. Wala nang puwang sa akin ang galit. Ang gusto ko na lang gumaling ako kung papalarin. Naiiyak na sagot ni Samantha. Napangiti lang ito sabay yakap sa kanya. Ang daya niyo ni Kuya. Bakit tinago niyo ang sakit mo sa mahabang panahon? Sumbat ni Scarlett sa kanya. Ngunit hindi niya yun nasagot dahil dumating ang ina ni Dennis na si Mrs. Maricar Franco at amang si Mr. Delphine Franco. Napaluha sa galak si Samantha nang makitang kompleto ang buong pamilya ng mga Franco. Happy birthday, Sam! Halos magkasabay na bati ng kanyang mga biyenan sa kanya. Nilapitan siya ng mga ito at hinagkan sa noo. Napaluha si Samantha dahil yun ang unang pagkakataon na hinagkan siya ng ina ni Dennis. Mami, Daddy, hindi ko inaasahan ang pagpunta niyo rito. Masaya niyang wika habang panay ang tulo ng luha. Ilang taon niyo rin itong itinago sa amin. Hindi man lang namin kayo nadamayan sa lahat ng paghihirap niyong mag-asawa. Patawarin mo ako, Samantha, dahil binulag ako ng galit ko sa iyo noon. Sana ay magkaroon pa tayo ng oras upang ayusin ang ating pamilya. Paghingi ni Mrs. Franco ng tawad kay Samantha. Ayoko lang pong maging pabigat sa inyo, Ma'am, Dad, at dahil sa kompleto tayo at maayos na ang ating relasyon sa isa't isa, ay mas nagiging positibo ako na gagaling ako sa sakit kong ito. Lalaban ako para marami pa tayong panahon na makabawi sa isa't isa. Masayang wika ni Samantha. Oo, dapat lang dahil marami pang okasyon na dapat magkakasama tayo. Wika naman ni Mr. Delphine Franco. Naging memorable ang araw na yon para kay Samantha dahil naging isang buong pamilya sila. At sa kaarawan pa niya mismo. Isang buwan din nilang nakasama si Ayesha at pamilya ni Franco sa Amerika. Samantala, isang malaking success at milagro ang nangyari matapos ang surgery ni Samantha. Kaya naman excited na silang mag-asawa na umuwi ng Pilipinas at ibalita sa buong pamilya na cancer-free na si Samantha. Bago ang pagbabalik sa Pilipinas ay kumonsulta muna ulit sila sa kanyang doktor para masiguro na cancer-free na nga ba siya. Laking tuwa ng mag-asawa nang sabihin ng doktor na cancer-free na nga talaga siya at isa siya sa mga survivor ng sakit na cervical cancer. Ngunit sa kabila ng kanilang kaligayahan, isa na namang laban ang kanilang kakaharapin sa pamilya. Manang Tilde, bakit ka umiiyak? Tanong ni Dennis sa kanilang katulong nang tawagan nila ito. Sir, may babae dito kanina. May kasamang mga pulis. Kukunin na daw si Ayesha. Siya raw ang ina ng bata. Kwento ni Manang Tilde na siyang ikinagalit ng gusto ni Dennis. What? Matapos niyang ilagay sa basurahan ang bata? No, hindi siya karapat-dapat na maging ina ni Ayesha.
Galit na wika ni Dennis. Dennis, bakit ang aga-aga ay galit na galit ka dyan? Nagtatakang tanong ni Samantha nang lumabas ito mula sa banyo. Sam, kailangan na nating umuwi kaagad ng Pilipinas. Imporma nito sa kanya. Bakit? Gulat niyang tanong. Sa susunod pa na araw kasi sana ang kanilang flight pabalik ng Pilipinas. May babaeng nagpunta sa bahay at nagsasabing anak niya si Ayesha at gusto niyang kunin sa atin ang anak natin. What? Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yun. Matapos niyang abandonahin ang bata, may mukha pa siyang magpakita para bawiin sa atin ang anak natin? Kaya kailangan nating makabalik sa Pilipinas upang ipaglaban ang karapatan natin kay Ayesha. Hindi mo na dapat problemahin pa yan, Dennis. I swear, hindi na lang makukuha sa atin si Ayesha. At sigurado naman ako na hindi rin sasama sa kanyang anak natin. Pero, nag-aalala pa rin ako na posibleng makuha niya ang bata. Siya ang ina. Isa kang lawyer. Alam mo ang batas tungkol sa karapatan ng ina. Wika ni Dennis sa kanya. Kaya nga kampante akong sa atin papanig ang batas, Dennis. Huwag kang mag-alala at akong bahala sa laban na ito. Kung naipanalo ko ang buhay ko sa karit ni kamatayan, si Ayesha pa kaya ng utak at katarungan lang ang gagamitin ko? Marami na akong naipanalong kaso, Dennis. Kaya alam kong kaya kong ipanalo ang kasong ito. Sam, ayokong ma-stress ka. Hindi pwede sa iyong ma-stress, diba? Lalo na't kaka-recover mo pa lang sa sakit. Tutol ni Dennis sa gagawin ng asawa. Napangiti si Samantha. Huling laban ko na to. Para sa ating pamilya, Dennis. Para sa anak nating si Ayesha. Ipinagkaloob na siya ng Panginoon sa atin. Kaya ipaglaban natin siya. Kumbinsi ni Samantha kay Dennis. Napangiti na lamang at napayakap si Dennis sa asawa. Hanga ito sa ipinapakitang tapang ni Samantha. Agad nitong nireschedule ang flight nila at kinabukasan sa wakas ay nakabalik na rin sila ng Pilipinas. Pagdating sa bahay ay sinalubong agad sila ng anak na umiiyak at diretsyong yumakap sa ama. Daddy, may masamang babae na gusto kong kunin. Ang sabi niya, siya daw ang mami ko. Umiiyak na kwento ni Ayesha kay Dennis. Nahabag naman ang puso ng mag-asawa para sa kanilang anak. Listen, Ayesha. Please be mature enough to understand. I'm sorry kung tinago ko sa iyo ang lahat, anak. Baby ka pa kasi noon kaya alam ko na mahirap pang ipaintindi sa iyo ang mga nangyayari. Pero malaki ka na at sana maintindihan mo ko. Basta, ang lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka namin ng mami mo. At anak ka namin, okay? Ipaglalaban ka namin ni mami. Opo, Daddy. Ipinaliwanag naman agad ni Dennis ang tungkol sa pagkatao ng bata. Naunawaan naman niyo ng bata. Anak, kahit naman hindi ka nanggaling sa amin ng mami mo, mahal na mahal ka namin. At ikaw lang ang nag-iisang anak namin. Okay? Maliwanag ba? Paliwanag ni Dennis sa anak. Opo, mahal ko din po kayo ni Mami. Ang bad naman ng babaeng yun. Tapos gusto pa akong kunin sa inyo. No way! Hindi ako sasama sa kanya, Daddy. Galit na wika ni Ayesha. Look, Ayesha, alam ko na mali ang ginawa ng iyong ina. Pero hindi naman namin siya hinuhusgahan. Papakinggan din natin ang panig niya, ha? Nasa likod lang si Samantha, nakikinig sa magama. Inasikaso agad nila ang pagsampa ng kaso sa ina ni Ayesha. Under ito sa Republic Act 9262, Violence Against Women and Children. Maliwanag na child abuse ang ginawa ng ina ni Ayesha, kaya naman pinanigan ng korte sina Samantha. Sa kanila ay binigay ang custody ni Ayesha. Nakulong din ang totoong ina nito. Handa naman silang tanggapin na balang araw ay matatanggap at mapapatawa din ni Ayesha ang totoong ina nito. Ngunit malaking bagay na para sa kanila na napunta pa rin sa pangangalaga nila si Ayesha. Alam nilang mabibigyan nila ng magandang buhay ang bata hanggang sa paglaki nito. Ito rin kasi ang kumumpleto sa buhay nilang mag-asawa. Alam nila na imposible na silang mabiyayaan ng anak dahil sa naging sakit ni Samantha noon. Masaya na sila na may Ayesha sila na tinuturing nilang biyaya ng may kapal. Isang araw, nagulat si Samantha nang bigla siyang buhatin ni Dennis at pinaupo sa isang upuan. Malapad siyang napangiti nang makita ang anak ni si Ayesha na may dalang bulaklak, habang ang asawa ay may dalang cake. Happy anniversary to us, asawa ko.
I will love you for the rest of our lives. Till death do us part, Samantha. Senserong pahayag ni Dennis. Napaluhan naman si Samantha dahil sa sinabi ng asawa. Happy wedding anniversary din, my husband. At ganun din ako sa'yo. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Kayo ng anak natin lang papasaya sa akin sa araw-araw. At pangako na aalagaan ko kayo magpakailanman. Pangako ni Samantha sa mag-ama. Happy wedding anniversary sa inyo, Mommy, Daddy. And I love you both at hindi ko kayo ipagpapalit. Pangako na aalagaan ko po kayo hanggang sa pagtanda nyo. Pangako naman ng anak nilang si Ayesha. Masayang nagyakapan ng buong pamilya. Punong-puno ang puso nila ng saya at pagmamahal ng bawat isa. At sa paglipas ng panahon, tuluyan ang naging payapa ang kanilang buhay. Pinagmamalaki nila na nalampasan nila lahat ng dagok sa kanilang pamilya na lalong nagpatibay sa pundasyon ng kanilang pamilya. Hindi man biniyayaan ng sariling anak si Dennis at Samantha, masaya pa rin sila at kontento sa kung anong meron sila ngayon, kasama ang kanilang anak na si Ayesha. The end. Kung nagustuhan niyo ang istorya natin ngayon, huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching and listening. See you on our next story. Ingat and God bless.